Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, November 22, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na umiiral itong Intertropical Convergence Zone o ITZZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere at nakakaapekto sa Palawan at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Shearline naman o yung banggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies ang nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Magandang balita pa rin dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Subalit maging handa tayo dahil base sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng forecast period. Inaasahang kikilos ito patungo ng Northern Mindanao, Visayas at Southern Luzon areas at patuloy na tutungo ng West Philippine Sea. Ang nasabing sama ng panahon ay mas tumaas nga yung tsansa o nasa high chance na ito na maging isang ganap na bagyo. Para sa magiging development nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan sa Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Palawan ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Quezon at Aurora ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa may Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera at Administrative Region, asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Ilocos Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga mahihinang pagulan na dulot pa rin ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa nga ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayong makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin sa mga papalaot sa mga seaboards ng Northern Luzon dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.